Paparati na sila para sa mga anak ninyo at hindi na nila ito itinatago ngayon. At kapag sinabi kong sila, tingnan ninyo itong estadistika. Proporsyon ng mga rehistradong demokratiko, mga republikano sa hanay ng mga guro sa mga prestiyosong universidad sa US. Ibig kong sabihin, tingnan ninyo ito. Demokratiko, 99, 98, 97. Harvard, Princeton, Yale, Berkeley, Columbia, UCLA. 89%. Sige, ay mga demokratiko, na ibig sabihin ay itinutulak nila ang ilang particular na ideolohiya. At kung gusto mong malaman kung ano ang mga ideolohiyang iyon, ibig ko sabihin, pakinggan mo lang kung anong sinabi ng professor na ito mula sa Yale. At si Dan Bongino, syempre, ay tinatalakay rin ito. At salamat sa Diyos at nandyan si Dan Bongino. Maligayang pagdating sa pagtutol. Panurin mo itong professor mula sa Yale na parang inaamin na ang mga anak mo ay amin. Hindi sa'yo. Hindi ako nagbibiro. Minsan sinasabi nila ng malakas ang mga bagay na dapat ay tahimik lang at dapat mong bigyang pansin ito. Tingnan mo ito. Napunta ako sa alanganin dahil sa mungkahi kong pag-isipan natin ang pagbibigay ng mas malaking timbang sa mga boto ng mas nakababatang tao o bigyan ng proxy votes ang mga pinakabatang botante para sa mga batang hindi kinakatawan sa ating bansa. Kaya medyo matindi ang mga iyon. Bakit hindi? Bakit hindi nalang ibigay ang mga iyon sa mga magulang ng mga batang iyon? Well, kasi may pagkakaiba ng interes sa pagitan ng mga magulang at mga anak. At sa tingin ko, mas malamang na ang mga kabataan, hindi yung mga nagpapalaki ng pamilya, ay mas magkakaroon ng pinakamahusay na pag-unawa sa mga interes. Ang mga taong hindi nagpapalaki ng pamilya ang mas magkakaroon ng pinakamahusay na pag-unawa sa mga interes. Ikwento mo pa kung ano talaga ang nararamdaman mo tungkol sa mga magulang at mga bata. Samantalang ikaw, Kung ikaw ng ay limang ginawaran. Sa proxy tingin ko, na kalokohan boto. yan. So tingin ko, katawa-tawa na isipin na ang isang 24 na anyos na bagong graduate sa kolehiyo ay mas alam pa ang interes ng sarili kong mga anak kaysa sa akin. At sinasabi ko ito nang may buong paggalang sa mga 24 na anyos na bagong graduate sa kolehiyo na inaasahan kong pagkalipas ng mga 9 na taon o higit pa, isa sa kanila ay magiging anak ko rin. Sa tingin ko, kadalasan ay napagkakamalan ng mga magulang ang interes ng kanilang pamilya bilang interes ng kanilang mga anak. At bahagi ng layunin natin, sa tingin ko, bilang mga magulang, pero pati na rin bilang isang lipunan, ay tiyaking hindi nagiging bihag ng kanilang mga magulang ang mga bata. Hindi bihag ng kanilang mga magulang ang mga bata. Gusto ko lang sabihin, bukod pa sa katotohanang puro kalokohan ang sinasabi ng lalaking ito, gusto ko lang linawin sa inyong lahat yon. Ang taong ito ay isang propesor sa Yale. Isang propesor na sapat ang halaga at importansya para kapanayamin ng The Telegraph para sa kanyang opinyon. Oo? Sige, gusto ko lang parang gumagawa sila dito ng buong video. Isa itong op-ed tungkol sa parang ito ay isang walang kwentang opinyon kung bakit ayaw magretiro ng mga tumatandang elite ng Amerika. Ibig ko sabihin, panuurin mo lang ito sandali. Pasismo. Kalimutan ng sosyalismo. Taano kung ang totoong banta sa demokrasya ng Amerika ay ang tiraniya ng matatanda? Sige, ganito ang estilo. At ang taong naisip nilang ipasok ay itong lalaking ito. At ang buong literal niyang thesis ay parang, oo, ang mga magulang, kung tutuusin, parang hindi naman talaga nila alam. At alam mo, masama yon para sa mga bata. Ito ang mga taong natuturo sa mga anak mo sa Yale. Gusto ko lang linawin, alam mo, yung mga universidad na pinaghirapan mga pasukan nila. Kaya sila lumalabas na parang sira at na-indoctrinate, oo. Gaano man tayo umaasa sa mga magulang na magpalaki sa kanila. Hindi siya masyadong nagsasalita sa palabas, alam mo naman. Parang, uy pare, grabe ito ah. Mga kaibigan, gusto niyo ba makita kung ano ang susunod? Ayokong magkamali dito, kaya sinusubukan kong maging maingat. Kaya patawarin niyo ako. Sinadya ko ang paghinto. Naalala niyo ba ang libro ni Hillary Clinton, It Takes a Village? Hindi kailangan ng isang baryo. Kailangan lang ng mabubuting magulang. Mga kaibigan, ito ay naging isang henerasyonal na digmaan laban sa mga nanay, tatay at mga pamilyang nuclear ng mga komunista sa buong mundo. Bakit nila gusto ito? Bakit itong ganap na tanga, ang mismong ehemplo ng tinatawag natin sa palabas na ito, ang matalinong tao na tanga? Ano siya, isang propesor ng batas sa Yale o kung anuman? Siya rin ang pinakabobo na nakita mo sa matagal na panahon. Dapat daw mas bigyan ng bigat ang boto ng mga bata at pawasan ng sa mga magulang. Bakit nila gustong mas malaki ang epekto ng mga bata sa lipunan kaysa sa inyo mga magulang na? Bakit? Sabihin mo sa akin sa chat. Halata naman ang sagot. Dahil alam nila na ang mga bata, dahil lang sa takbo ng panahon at hindi nila kasalanan, ay wala pang karanasan sa buhay at hindi pa talaga nasubukan ang mga bagay na pinag-uusapan ng mga sosyalista. Madali silang maimpluwensyahan. Tanga sila, bata pa sila.
Kaya naman parang, wow, idealistiko sila at hindi pa talaga nila alam kung paano buiin ang intelektual na konsistensya at mga argumento na natutunan mo lang sa karanasan sa buhay. At dahil doon, hayaan nating bumoto ang mga bata. Bigyan natin sila ng mas malaking timbang. Ibig kong sabihin, naiintindihan mo ba kung gaano kalalim ang manipulasyon dito? Gamitin natin ang boto ng mga bata at gawing mas mahalaga pa kaysa sa mga magulang dahil sinasabi ng mga estadistika na may sariling paraan ng pagboto ang mga magulang at iba naman ang mga bata. Kaya gamitin natin yon para sa ating kapakinabangan. Hindi, alam nila na madaling maimpluwensyahan ng mga bata at mas madaling mapasunod. Mas madali silang mapasunod sa propaganda. Mas madali silang maimpluwensyahan. Kaya palaging mga bata ang tinatarget nila. Paano kung tandaan mo, pinatutog natin yung clip kahapon, yung babae na nagsusulong ng queer theory na nagsabing kailangan natin maaga pa lang makuha na natin ng mga bata. Mga kaibigan, hindi ito tungkol sa panghuhula. Pinapangako ko, hindi ako si Karnak mula sa Johnny Carson Show o yung mga Stygian witches mula sa Titans. Bigyan mo ako ng mata. Nakikinig lang ako sa sinasabi nila. Ano yon? Sige, sorpresa ito. Sabi ng lalaki, may perpektong video siya. Sige, hindi ko ito nakita. Hindi ito bahagi ng plano ng palabas natin. Sige, tingnan ko kung alin. I-play mo na. Hindi tayo kailanman nag-invest ng sapat sa pampublikong edukasyon gaya ng nararapat dahil palagi tayong may pribadong pananaw tungkol sa mga bata. Ang anak mo ay iyo at ikaw lang ang may responsibilidad. Wala tayong masyadong kolektibong pananaw na sila ay mga anak nating lahat. Kaya bahagi nito ay kailangan nating sirain ang pribadong pananaw na ang mga bata ay pag-aari ng kanilang mga magulang o ng kanilang pamilya at kilalanin ng mga bata ay pag-aari ng buong komunidad. Kapag naging responsibilidad na ito ng lahat at hindi lang ng bawat pamilya, doon tayo magsisimulang gumawa ng mas magagandang pamumuhunan. Salamat, Guy. Hindi iyon bahagi ng ipinakita kanina. Totoong MSNBC yun, bago pa man ng MS Snow. Ang ibig kong sabihin, sinasabi ni Elon Musk na ang mga magulang ang tamang tagapaghusga para sa kapakanan ng kanilang mga anak, hindi yung kung sinong bastos na propesor na gusto ang estado ang mamahala. At hindi ko alam kung masasang-ayon pa ako sa kanya. Narinig mo ba yung sinabi ng babaeng iyon? Parang gusto ko lang napakingganin yung muli iyon. Hindi tayo kailanman nag-invest ng sapat sa pampublikong edukasyon gaya ng nararapat dahil palagi tayong may ganitong pribadong pananaw tungkol sa mga bata. Ang anak mo ay iyo at lubos Yung na tama, responsibilidad. ganun Isang napaka-kolektibong pananaw na ito ay mga anak natin. Kaya bahagi nito ay kailangan nating lampasan ang ating pribadong ideya na ang mga bata ay pag-aari ng kanilang mga magulang o ng kanilang pamilya. At kilalanin na ang mga bata ay pag-aari ng buong komunidad. Kapag responsibilidad na ito ng lahat at hindi lang ng mga tahanan, doon tayo magsisimulang gumawa ng mas magagandang pamumuhunan. Hindi natin ginagawa yan. Ang tawag dyan ay komunismo. Yan ang kanilang ibig kong sabihin, ang isipin na maaari mong itulak ang ideya na hindi responsibilidad ng mga magulang ang kanilang mga anak ay baliw at delikado. Kalimutan na ang mga legal na epekto. Paano kung inaabuso ng magulang ang bata? Aba, kasalanan daw ng komunidad kaya pwedeng makaligtas ang magulang, magkaanak pa ng marami. Ano bang sinasabi mo? Ganito nila tinatarget ang mga bata. Nakikita nila na ang mga bata ang mahina at madaling masaktan. Nakikita rin nila kung sino sa lipunan ang walang kakayahang intelektual na pangalagaan ang kanilang mga komunidad. Kaya nila tinatarget ang mga sobrang kanan, kaya rin nila tinatarget ang mga sobrang kaliwa, yung mga mababa ang IQ, at sila ang tinatarget. At pinipilit nilang ipasok ang mga ideolohiyang ito. Kaya naman, susunod nilang tinatarget ang mga bata para i-brainwash at gamitin sila para sa kanilang mga pampulitikang layunin. At yun lang, dinagamit lang talaga sila para sa mga agenda nila. Nakakagulat talaga. Nakakadiri ito. Nakakasuka. Nakakahiya. At Diyos ko, siguraduhin ninyong ligtas ang inyong mga anak. Maraming salamat sa inyong atensyon tungkol dito.